Si Bongbong Marcos, yung anak niya si Sandro, at saka yan si Martin Romualdez. Yan ang mga pinakademonyong mga tao. Oh, bakit ko nasabi? Di ba meron na namang balita ngayon? Meron na namang balita ngayon na eto daw, mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, i-ocular inspection. Bakit pa i-ocular inspection yan? 16 days nang tumira dyan si, 16 days nang tumira dyan yung si General Torre na parang may topak. 16 days na siyang tumira dyan. Sa loob ng 16 na araw, nandiyan sila 24 oras, dare-derecho. Yung lalabas, may papalitan. Diyan na natutulog yung mga pulis. Araw-araw, hinahalughog nila. Yang lugar na yan, walang square inch na hindi sila napupuntahan. Napakadami pa ng mga equipment na ginagamit nila. Meron pa silang pang heartbeat, meron pa silang pang x-ray, meron pa silang pang red infrared. May mga drone pa sila na lumilipad kahit no drone, no fly zone dyan sa lugar na yan. Kompleto sila. Tapos meron pa silang mga high definition camera na in-install sa mga magkakabilang mga establishments sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ. Nazoom nila, pati yung kuyukot mo makikita ng mga hudas na yan. Lahat as in, araw-araw inspeksyon. Oo, yung alam nyo ba yung mga taga KOJC no nandiyan? Kasi nandiyan kami. Nung yung mga taga KOJC, hindi na sila makapaligo kasi minsan maliligo ka, biglang may kakatok. Mag-search po kami, naliligo ako. Pagka hindi mo binuksan yung pinto, baka sabihin may tinatago ka. O hindi ba? Napaka-stricto dyan. Dyan sa Kingdom of Jesus Christ, yung mga lalaki at mga babae, hindi yan naghahalo. Unless yung ministry mo at yung ministry nito nag-overlap o meron kayong transaksyonnes, doon lang kayo. Pero hindi naghahalo ang mga kababaihan at mga kalalakihan dyan. Pinagbabawal yan dyan. Oo. So ngayon, ang mahirap niyan kasi kahit lalaki ka, sa mga magkakahiwalay kasi ang dormitoryo diyan May dormitoryo ng mga babae, exclusive 'yon sa mga babae. May dormitoryo naman yung mga lalaki. Ang problema doon sa dormitoryo ng mga babae, mga lalaki yung mga nagpupunta. Syempre hindi naman pwede 'yun, parang wala nang paglabag na 'yun sa respeto Kasi batas 'yun sa kanila na ikaw hindi ka pwede, lalaki ka hindi ka pwede rito. Pero ito yung mga circumstances na special, ika nga. So, ang tagal-tagal nila dyan. Kahit doon na lang sa may kangkungan, meron sila doon sa may malapit na sa may runway ng airport. May mga kangkungan doon. Hanggang doon, nakakarating sila, nagkakalkal sila doon Oo, ni-lockdown nga nila yung yung area dyan kung saan nakapark yung mga aeroplano tsaka mga helicopter ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat, as in, walang pinalagpas. Oo, kumbaga, lahat ng pwede mong tapakan sa buong property na yan, natapakan nila, naikot nila araw-araw sa loob ng 16 na araw. Alam nyo ba, sa loob ng 16 na araw, sila nga may-ari ng compound Hindi ka makapunta doon sa simbahan nila, hindi ka makapunta mag-isa doon sa kingdom nila na kinoconstruct pa, hindi ka makapunta doon sa mga parkingan nila ng mga sasakyan nila, hindi ka makapunta dahil nga sila ang may control. Sila ang may-ari, yung mga taga KOJC ang may-ari ng property, pero nagpapaalam pa sila doon sa mga pulis. Anniversary nga yung mismong katedral nila, yung mismong simbahan nila, hindi nila nagamit Nagmamakaawa sila sa mga pulis. Saan ka naman makakita? Ikaw may-ari, ikaw pa nagmamakaawa gumamit. Baka naman po pwede pagamit lang kami kasi anibersaryo ng simbahan namin, magdadasal kami, diyan kami nagdadasal Alam nyo ba kung saan nagdasal yung mga taga Kingdom of Jesus Christ? Sa ilalim ng ambon. Sa ilalim ng mainit na araw, doon sila sa open field, doon sila nagtipon-tipon, doon nila sinelebrate yung kanilang anibersaryo. Habang anibersaryo, nandiyan yung mga pulis na yan. Walang umalis, hindi lang dyan sa property na yan sa lahat ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, nandoon yung mga pulis. Ano pang gusto nyong mangyari? Yung ocular inspection nyo pa. Bakit hindi na lang kayo makipag-cooperate, makipag-coordinate kay Torre, kay Marbil, DILG, sa DOJ, kung ano yung mga natuklasan nila dyan sa loob ng 16 na araw. Sa sobrang wala nga silang natuklasan dyan sa loob ng 16 na araw, naghukay nga sila Wala na nga silang makita, hinukay-hukay na nga nila yan Dahil nga, nagpaikot-ikot sila dyan ni isang miyembro, walang lumapit sa pulis na sinabing inaabuso ako. Tandaan ninyo, yung mga pulis dyan, di barel. Yung mga pulis dyan, full battle gear. Yung mga pulis dyan, kompleto. Kung meron sanang inaabuso, kahit isa, dyan sa mga properties na yan, kahit isa man lang sana, kung halimbawa may kulungan dyan ng mga miyembro, di sana nakita yan ng mga pulis na umiikot dyan araw-araw.
Lahat, pati dingding, kinakamot nga nila eh. Pati nga salamin, kinakatok nila eh. Baka two-way mirror daw eh. As in, ganun kagrabe ang sitwasyon dyan sa Kingdom of Jesus Christ during that time. Mga bossing, during that time, as in, lahat na kakalkal nila, pati kaldero, binubuksan nila. Ano pang ocular inspection ang kailangan nyo? O baka gusto nyo lang talagang kunin yung mga properties nila na sinasabi niyo, kasi parang sinasabi nila meron daw yung kanilang pagfa-fundraising. Hindi po masama ang pagfa-fundraising, ha. Oo, dugot pawis ng Kingdom of Jesus Christ. 40 to 41 years na nag-fundraising ang mga yan. Nagsimula ang simbahan nila, lima sila, lumago yan ng ilang milyon na sila, 8 milyon na sila ngayon, ha. Pinaghirapan nila yan. Hindi pa mayor si Pangulong Duterte, simbahan na yan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Baka naman, sinasabi kasi nila, parang pinalalabas nila na hindi sila naniniwala na hindi corrupt si Duterte. Malamang sa malamang, yung mga corruption dinala sa Kingdom of Jesus Christ. Mga tanga, anti-corrupt nga ang Kingdom of Jesus Christ eh. Ang Kingdom of Jesus Christ, kahit pisong duling, walang tinanggap yan sa kahit na kaninong politiko. Lahat ng politiko na nagpupunta sa kanila para magpa-endorso, hindi sila humingi kahit isang piso. Walang ganun. Zero corruption, kaya nga lumago yan ng ganyan dahil walang corruption dyan. Tapos aakusahan nyo ng corruption ang Kingdom of Jesus Christ. Wala kahit sang singkong duling ang ginastos ang Kingdom of Jesus Christ na pera ng gobyerno. Bakit yung mga properties nila yung gusto nyong buksan? Bakit hindi yung mga properties ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, ni Sandro Marcos? Tingnan nyo si Romualdez, dating 300 million lang. Yung kanyang net worth ngayon naging 3.5 billion na. Sa loob lang ng 2 taon. Bawal nga magmura. Di ba? Punyemas. Si Bongbong Marcos net worth niya, si Sandro Marcos paano yumaman yan? Ngayon lang naman naging congressman, pangalawang term ng congressman, magkano lang naman ng congressman? Huwag mo sabihing Marcos yan, kaya mayaman yan. Buhay pa naman yung tatay niya. Siyempre, yung yaman ng tatay niya, yaman pa ng tatay niya yun. Makukuha lang niya yung yaman ng tatay niya, yayaman lang siya kapag namatay na yung tatay niya at ipinamana na sa kanya yung mga properties ng tatay niya. Pero sa ngayon, kakagaling man lang yan sa pagka-graduate. Ano ba negosyo niyan? Ano ba mga nakalista na mga negosyo niyan? Magkano ba kinikita ng mga negosyo? Bakit parang ang yaman-yaman niyan? O di kontrolado na daw niya ang lahat ng mga vape industries sa Pilipinas. Paano niya nagawa yun? Di ba? Hindi ba yan yung mga dapat na sinisilip natin, mga bossing? Hindi, simbahan ito eh. Natural yung simbahan. Walang mga tax na binabayaran yan dahil nasa batas naman yan. Separation of church and the state. Tapos, mga bossing, may mga businesses naman yan. Yung mga legitimate yung mga business. Nagbabayad ng tax yung mga businesses niyan. May mga permits yung mga businesses niyan. Listed yung mga businesses niyan. Bakit? Anong problema? Kung halimbawa, yung Kingdom of Jesus Christ malago, lahat naman ng simbahan malago. Ang simbahang Katoliko malago. Ang Iglesia ni Cristo malago. Ang Jesus is Lord malago. Lahat ng mga simbahan malago. El Shaddai malago. Lahat naman malago. Lahat naman magarbo. Pero pag nakita mo yung Kingdom of Jesus Christ, napapakinabangan ng bawat membro yung kung ano man yung mga naipundar nila. Sila nagpundar nun. Imantakin mo ilang milyon sila. Isipin nyo na lang, ilang milyon sila sa 8 milyon na mga miyembro nila. Bawat isa lang dyan magbigay ng piso, di may 8 milyon sila araw-araw. Di nyo ba nagigets yan? Imagine nyo, nagbebenta pa yan sila ng mga produkto. May mga businesses, aside from their businesses, nagbebenta pa ng mga produkto yan. Mga biskotso, mga otap, lahat ng maisip mo, binibenta nila. Ako nga, isa sa mga bumibili sa mga fundraisers nila mga leche plan, mga biskotso, chicharon, vegan chicharon. Si General Torre nga sabi ni General Torre, pati siya binibentahan dati Nung hindi pa kaaway si General Torre, pati siya binibentahan ng vegan chicharon. Bumibili siya sa Kingdom of Jesus Christ. Ganyan ang kanilang fundraising. So may fundraising sila. Saan ba napupunta yung fundraising nila? Libre ang eskwela sa mga miyembro nila. Libre sila ng pagkain. Libre sila ng bahay basta full-time miracle worker ka. Buti sana kung saan napupunta yung mga pera na yan, napapakinabangan nila Kita nyo nga, wala ni isang property sa Kingdom of Jesus Christ na may pag-aari si Pastor Apollo Kibuloy. Wala siyang pag-aari dyan, nasa simbahan lahat. Diyos mio kayo, nakita nyo na lahat ng mga gusto nyong makita dyan. Ang punto po natin dito, pinupunto natin dito, bakit hindi itong mga demonyong tatlong magpapamilya na ito?
yung silipin natin yung kanilang mga yaman. Sinasabi na wala ni isa na nagsasabi si Pastor Apollo Kibuloy may mali-malitang pera. Walang ganun. Merong eroplano si Pastor Apollo Kibuloy pero wala ni isang picture na may mali-malitang pera na sinasakay sa mga helicopter at sa mga eroplano niya. Lalong-lalo na galing sa gobyerno. Walang ganun. Nag-iisa lang po ang reklamo kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung reklamo na yung isang babae daw pinagtitinda siya ng munchkin. Punyeta. Sorry sa pagmumura. Pinagtitinda raw siya ng munchkin. Tapos magkano daw ang kita niya isang araw? 130 pesos. Pinipilit daw siya magtinda. Bawat isa sa kanila responsibilidad na talagang mag-raise ng funds kasi nga lahat sila nakikinabang. Ano gusto mo? Libre ka aral? Gusto mo libre ka tirahan, libre ka pagkain? Hindi mo paghihirapan, ang kapal naman ng mukha mo. Siyempre, libre ka aral. Pinaaral yung babae na yan libre tirahan, o libre pagkain, o pati mga lahat ng mga pangangailangan, libre. Tapos pagbebentahin ka ng munchkin, ikita ka ng 130 isang araw, nagreklamo ka pa. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-eskwela ngayon? Alam mo, ako nga nung nag-aaral ako, walang pang bigay ng matrikula yung mga magulang ko kung saan-saan ako. Kung saan-saan ako naghanap ng pera para mapaaral ko yung sarili ko. Mantakin mo, nag-a-apply ako sa Jollibee, di ako matanggap. Mukha daw akong nakakatakot. Nag-apply ako sa mga KFC, sa Wendy's, gusto ko mag-self-supporting. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho kasi yung itsura ko, mukha daw akong kumakain ng manok. Kahit hindi luto. Kaya sabi, wag ka na, mauubos ang pagkain dito. Hindi ako natatanggap. Alam mo ba kung ano-anong hassle ang ginawa ko para lang makapag-aral ako? Tapos kayo libre eskwela, libre bahay, libre tubig, kuryente, libre pagkain. Pagbibentahin lang kayo ng ng biskotso para matustusan yung mga libreng mga kinukonsumo nyo, galit kayo. So ngayon, yun lang nag-iisang reklamo. Enough ba yung nag-iisang reklamo na yun para i-freeze yung buong asset ng buong simbahan, pati eskwelahan, foundation, lahat i-freeze ninyo dahil lang sa reklamo ng isang tao? Mantakin mo, 8 milyon sila, isang tao lang yung nagre-reklamo, 8 milyon yung hindi nagre-reklamo. Tapos, kutsa yan, dahil lang dyan, mapi-freeze yung mga assets. Di ba? Ganyan ka-demonyo gobyerno, ganyan ka-demonyo si Marcos, si Romualdez, si Sandro, tsaka yung mga chuwariwap nila. Kaya nga, hindi pa mamatay-matay ang mga yan kasi yung impyerno kinakabahan Sabi ng mga nasa impyerno, kahit nga si Hitler, sabi ni Hitler, putya, maning-mani yung ginawa ko. Lahat ng mga ginawa ko sa nakasalanan sa buhay ko, maning-mani sa ginawa na itong pamilya na to. Ibang klase, legal na pagnanakaw yung ginagawa nila. Tapos sila, malaya, nakakapagbakasyon. Sila malaya na nakukuha nila lahat ng gusto nila. Tapos, eto si Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasamahan niya, nakakulong, simbahan yan. Walang mga krimen, walang mga pinatay yan. Walang mga nilustay na pera ng taong bayan. Tapos sila, 1 taon mahigit na silang nakakulong. Etong mga to, ilang taon na sila sa gobyerno, 4 na taon na silang namumuno, puro pagnanakaw lang ginagawa. Tapos, mga nasa laya. Sinasabi na nga nung 18 Marines, sinasabi na ng 18 Marines, nagdi-deliver kami ng pera sa mga yan. O hindi ba dapat automatic, nakakulong na sila, hearsay din lang din naman lahat ng mga inaakuso kay Pastor Apollo Kibuloy, hearsay lang din naman lahat ng mga inaakuso kay Pangulong Duterte. O bakit silang dalawa nakakulong? Itong mga to, ang dami na, pati ebidensya pinapakita, hindi pa nakakulong ang mga hayop na yan. Ganyan ka demonyo ang Pilipinas at ganyan ka-demonyo yung mga nandirito sa Pilipinas. Huwag niyong kalilimutan yan hindi itong mga issue kay Pastor, itong mga issue kay Inday Sara sa ICC, lahat ito ginawa yan para harangan nila yung totoong problema ng Pilipinas. Ano yun? Ninanakawan tayo araw-araw. Araw-araw tayong nilalatigo ng mga yan ng korupsyon. Yun ang araw-araw nagpepenitensya tayo subconsciously, hindi natin alam, pero hinahambalos tayo ng mga yan ng kahirapan, taas presyo ng gasolina, taas presyo ng bilihin, shortage ng mga kung ano-ano. Hayop kayo.